Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong panoorin at pakinggan ang mensahe ng mensahero ng silangan. Mga video na kung saan nabuksan ang aking diwa at nasagot ang napakarami kong katanungan. Masayang bati sa kapwa nating mga Pilipino mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po tayo magpapaligoy-ligoy dito sa ating pagtatalakay. Sasagutin lang po natin ang mga issues tungkol sa China-PH relations at saka ang tungkol sa West Philippine Sea. Pagkatapos nito, tanungin po ang sarili kung tama ba ang attitude natin sa China. Kung nagagalit ka sa China, fine, wala pong problema sa atin yan. Pero, tanungin mo rin ang iyong sarili kung dapat nga bang magalit. Kung napamahal naman sa'yo ang China, tanungin mo rin ang sarili mo kung tama ba. Reality check po ito. Gamitin sana ang tamang pag-iisip para timbangin ang mga sitwasyon. Hindi po kasi tama yung basta galit ako. At basta gusto ko sila, dapat po ay may basihan. Sisimulan natin ang pagtatalakay sa history ng ating mga ninuno para makita kung ano ang China sa atin at ano tayo sa kanila. Pagkatapos niyan, nasa inyo na po ang pagpapasya. Paunawa, alisin muna ang pagkasuklam at mga prejudice. Kumbaga, reset muna ang isipan. Bigyan ng daan ang impormasyon para maintindihan. Balikan natin ang panahon ng ating mga ninuno. Mahigit 300 years bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay may maayos ng relasyon sa China. Pumupunta pa sila sa Beijing upang mag-courtesy visit sa Chinese Emperor. Dahil sa magandang relasyon, umusbong ang ekonomiya ng ating lupain na noon ay hindi pa ganap na bansa. Itinuring ang Manila bilang metropolis of the Eastern World. Ibig sabihin, tayo ang itinuturing na sentro ng komersyo at kalakaran sa silangan. Maraming barko mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadaong sa Pasig River upang makipagkalakalan. Konektado tayo sa maritime route ng ancient Silk Road. Yan ang glorious days bago dumating ang mga Europeans. Sa alinmang bansa sa Southeast Asia, namumukod tanging ang China ang permanente at pinakamalaking trading partner ng mga Pilipino. Magaling silang mag-imbento ng mga simpleng produkto na talagang kailangan ng tao, kagaya ng sipilyo, karayom na pangtahi, at higit sa lahat, papel. Likas sa mga incheck ang pagiging creative or inventor. Paikot-ikot na ang mga incheck sa ating mga isla bago dumating ang mga Kastila. Walang pangyayari or kahit katiting na senyales na ninais nilang sakupin ang anumang bahagi ng lupain or karagatan. Ang tanging hangad nila ay magandang relasyon para tuloy-tuloy ang komersyo. Ang tawag sa atin ng mga incheck noon ay Golden Neighbor. Mula sa Boxer Codex, makikitang ang sinaunang mga Pilipino ay sagana sa ginto. Yan ay dokumentado din ni Pigafetta, isang Italianong manunulat at historian ni Magellan. Tingnan natin ang mga pangyayari sa panahon ng mga Kastila.
Dahil sa pagiging malapit ng ating mga ninuno sa mga Intsik, nabuo ang hinala at pagdududa ng mga Kastila laban sa mga Intsik. Nagsimulang kumalat ang agam-agam at mga propaganda na ang mga Intsik ay mga mamamatay tao at bumubuo ng insureksyon laban sa mga Kastila. Sinabi din ng mga sinaunang manunulat o mga katumbas ng media natin ngayon na naging masama ang epekto ng mga Intsik sa mga katutubo. Umunlad daw ang mga katutubo sa larangan ng komersyo, ngunit hindi sa Christianity at customs. Naging masama daw ang kanilang pamumuhay dahil sa impluwensya ng mga Intsik. Dito na nagsimulang masira ang magandang relasyon ng mga Pilipino sa Intsik. Habang lumilipas ang panahon, nagiging masama na ang tingin ng mga Pilipino na nooy nagsisimula ng tangkilikin ang makakanlurang kultura. Kasabay nito ang unti-unting pagbagsak ng komersyo ng lupain dahil sa panghihimasok ng mga Kastilang sumakop sa atin. Dumating sa punto na may 3 Intsik na pinatay dahil sa pagsususpetsa ng mga Kastila na nilulusob na sila ng mga Intsik. Tinatawag yan sa English na paranoia o ang sobrang pagsususpetsa na walang rasonableng dahilan. Dahil sa pangyayari, naghimagsik ang mga Intsik laban sa mga Kastila. Sinunog nila ang mga pueblo ng Quiapo at Tondo at maraming Pilipino ang namatay sa pangyayaring yan. Hindi klarado kung paano at bakit napatay ang mga Pilipino dahil sa paghihimagsik ng mga Intsik laban sa mga Kastila. Malaki ang posibilidad na ang mga Pilipinong ito ay kumampi sa mga Kastila. Taong 1636, hinigpitan ng Espanya ang pakikipagkalakaran sa mga Intsik. Hindi pinayagang makapasok sa South America ang mga produkto na nanggagaling sa China at Pilipinas. Sa makabagong panahon, ang tawag natin dito ay trade war na kagaya ng nangyayari sa pagitan ng China at Amerika ngayon. Dito na tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Manila at ng buong Pilipinas. Nawala ang ningning ng Pilipinas bilang metropolis ng Eastern world. Dahil sa pagbabawal ng mga produkto galing China at Pilipinas, kinapos din ng supply ang South America at mga karatig bansa. Sa madaling salita, hindi lamang ang Pilipinas at China ang nagdusa, kundi pati ang South America at mga karatig bansa gaya ng Mexico at Brazil. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, muling binigyang laya ng mga Kastila ang mga Intsik na muling magkomersyo. Muling bumalik ang mga Intsik sa Pilipinas noong 1639. Ngunit, hindi lamang bilang mga mangangalakal or merchants, kundi bilang mga colonists or mananakop na. Gusto nilang agawin ang lupain ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Ang mga Intsik na ito ay nanirahan sa Calamba, Laguna. Tandaan po natin itong lugar, Calamba, Laguna, dahil dito uusbong ang kinikilala nating national hero na si Jose Rizal. Meron po kaming hiwalay na videos tungkol sa pagkatao ni Jose Rizal at sa mga nakakubling impormasyon sa kanyang mga sinulat. Bago natin ipagpatuloy ang mga susunod na pangyayari, analyze muna natin ang parteng ito upang maunawaan. Tandaan po natin na sa loob ng mahigit 300 years bago pa man dumating ang mga Kastila, walang nagtangkang sumakop sa Pilipinas. Maayos at mapayapa ang ating relasyon sa ating mga kapitbahay. Labas-masok at paikot-ikot ang mga Intsik sa ating mga isla hanggang sa Sulu. Ngunit, dumating ang mga Kastila, sinakop ang ating lupain at pinanghimasukan nila ang magandang relasyon ng mga Pilipino sa Intsik. Bumagsak ang komersyo dahil umalis ang mga Intsik. Noong sila ay bumalik, nais na nilang i-colonize ang mga lupain. Tanong, kanino gustong agawin ng mga Intsik ang lupain at bakit nila ito gagawin? Bago sagutin ang tanong na yan,
Tandaan na ang lupain ay pag-aari na ng mga Kastila. Hindi na ito sa mga Pilipino. Kung ganon, ang gagawin pala ng mga Intsik ay isang pagbawi ng lupain mula sa mga European. Tanong, sino pala ang tunay na kakampi at sino ang kaaway? Obvious po, di ba? Isa pang tanong, bakit gustong agawin ng mga Intsik ang Pilipinas mula sa mga Kastila? Simple lang, para maibalik ang magandang relasyon at masiglang komersyo gaya ng dati. Tandaan na kaya gumuho ang ningning ng Pilipinas ay dahil sa panghihimasok ng mga Kastila. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa katayuan ng mga Intsik noon, isa lang ang mabubuo sa ating isipan. Hindi kayang protektahan ng mga Pilipino ang lupain. Yan ang nakita ng mga Intsik mula sa kasaysayan. Tandaan po yan dahil mahalaga yan sa usapin ng West Philippine Sea. Bumalik tayo sa sitwasyon ng mga Pilipino at Intsik ng kapanahunang yon. Patuloy ang pagpapakalat ng mga propaganda laban sa mga Intsik. Mga propaganda na naisalin sa sumunod na henerasyon. Ang mga Intsik ay mga marderos at masamang tao. Yan ang nagpasalin-salin sa bawat henerasyon hanggang sa atin ngayon. Balikan natin ang sitwasyon sa Calamba. May mahalagang papel na ginampanan ang lahing Intsik sa ating kalayaan. Ngunit, napakakunti ng nakapansin o halos walang nakakaalam. Yan ay nakapaloob sa Last Farewell ni Jose Rizal. May pagtatangka ba ang China na sakupin at agawan ng teritoryo ang mga Pilipino ayon sa kasaysayan? Wala po. Ito ang hamon namin sa sino mang magsasabi na propaganda ang aming inihahayag. Bigyan niyo po kami ng material sa history na dinigma tayo ng China at inagawa ng lupain o karagatan. Wala po kayong makukuha. Kaya namin ito binibigyan ng diin dahil ito ang premise kung paano mariresolba ang usapin sa West Philippine Sea. Yan po ay ayon sa aming analysis. May mga nagsasabi na tinangka daw sakupin ng mga Intsik ang ating bansa dahil sa ginawa ni Limahong. Klaruhin po natin na si Limahong ay isang pirata na nais ding madakip ng pamahalaang China noon. Si Limahong ay hindi kinatawan at lalong hindi inutusan ng bansang China na tayo ay sakupin. Yung isa pang sinasabi ay yung tungkol kay Koxinga na nagnais din daw na kunin ang Pilipinas. Linawin ulit natin na nais niyang kunin ang Pilipinas mula sa mga Kastila at hindi sa mga Pilipino. Isa pang tanong, ginawa ba ng mga Intsik ang pagmamalupit sa mga Pilipino gaya ng ginawa sa atin ng mga puti? Wala, hindi po. Kung ganon, wala palang rasonableng dahilan para kasuklaman ng mga Pilipino ang mga Intsik. Wala pang issue sa WPS or West Philippine Sea, pero bakit nag-iba ang attitude ng mga Pilipino sa mga Intsik? Yan ang dulot ng mga propaganda na nagpasalin-salin mula pa sa panahon ng mga Europeans. Mga propaganda na sinalo naman ng mga Amerikano. Kaya hanggang Amerika, kinasusuklaman din ang mga Intsik. Ano ba ang kasalanan ng mga Intsik para kamuhian ng mga Pilipino at ng mga Amerikano? Parang nakakadismaya. Kung sino pa yung nagmalupit sa mga Pilipino, sila pa itong minahal at hinahangaan ng mga Pilipino. Habang lumalayo ang mga Pilipino sa mga Intsik, lalo naman silang nagugumon sa liberalismo ng kanluran. Ang mga Pilipino ay parang mga gamo-gamo na naglalaro sa ningas ng lampara. Naaalala pa nyo ang kwento nung bata pa si Rizal? Lumagay naman tayo sa katayuan ng mga Intsik. Ano kaya ang tingin nila sa ating mga Pilipino
ayon sa mga pangyayaring nasa kasaysayan. Una, nakita ng mga Inchik na noong wala pa ang mga European, maayos ang relasyon natin sa kanila. Alam nyo, ang ganyang sitwasyon ay mai-imagine mo sa dalawang bata na nasa nayon. Matalik silang magkaibigan. Ngunit, noong may dumating na isang Manilenyo, iniwan ng isang bata ang kanyang kaibigan at ayaw niya na itong maging kalaro kasi may bago na siyang kaibigan kahit na binabatok-batukan siya nung galing sa city. Ganyan po ang nangyari. Dahil sa madali tayong napasok ng mga Europeans, sinakop ang lupain at pinagmalupitan ang mga Pilipino, ibig sabihin, hindi kaya ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga teritoryo. Alam din ni China kung paanong nawala sa Pilipinas ang Sabah na napunta sa Malaysia. Pangatlo, hindi marunong lumingon ang mga Pilipino sa magandang relasyon ng ating mga ninuno. Tandaan, dahil sa mga Inchik, kaya naging metropolis of the Eastern world ang Pilipinas noon. Nangyari na po yan at hindi na natin pwedeng baguhin. That is already part of the history. Kung meron mang pwedeng baguhin, yun ay ang attitude natin. Ipasok natin ang West Philippine Sea issue. Sana po maging bukas ang isipan ng mga Pilipino tungkol sa usaping ito. At ulitin po namin, ito po ay sarili naming analysis. Ang West Philippine Sea ay hinayaan ng mga Inchik sa mga Pilipino sa loob ng napakahabang panahon mula pa sa ating mga ninuno hanggang 20th century. Ngunit, kung papansinin, ang West Philippine Sea ay maituturing na parang isang common na bakuran ng maraming magkakapitbahay. Parang isang compound na si China ang nasa pinakadulo ng looban. Sa bakuran na yan, dumadaan ang maraming bansa ng Silangang Asya papunta sa Indian Ocean. Ngayon, hinayaan ng China sa mga Pilipino ang bakuran, katumbas noon ang ating responsibilidad na siguraduhin na walang kaaway na makakapasok o uukupa sa teritoryong yan. Ngunit, sa paglipas ng mga panahon, nakita ni China na walang kakayahan ang mga Pilipino na i-secure ang compound. Katunayan, nawala sa atin ang Sabah. Alam ni China na dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga Pilipino na protektahan ang compound or West Philippine Sea, pwede itong okupahin ng ibang lahi, lalo na ang mga Americans na kaalyado natin. Pag nagkaganon, delikado o manganganib ang seguridad ng compound kung hahayaan lang sa mga Pilipino. Napansin ng China na wala talaga tayong kakayahan na protektahan ang lugar at sobra pa tayong dikit sa mga kalaban nila. Nakikita ni China na magiging tambayan ng kanilang mga kalaban ang West Philippine Sea, call it military exercises na kalaunan ay naka-station na. Kung sa ordinaryong buhay, imagine mo yung may kapitbahay ka. Iisa kayong compound, tapos makikita mo, andon nag-i-standby ang mga kalaban mo. Ganun po ang dating kay China. Ngayon, kung ikaw si China na gusto mo ring masecure ang iyong bahay, ano ang gagawin mo? Simple lang, di ba? Babakuran mo ang compound para makatulog ka ng mahimbing sa gabi na walang agam-agam. Lalagyan mo ng checkpoint. Lalagyan mo ng guardhouse. Ganun po ang nangyari. Nagkaroon ng military facility si China sa West Philippine Sea. Ngayong nabakuran na yan ng China, ano ang sinabi nila? Hindi namin ipagdadamot sa inyo kung anumang produkto ang makukuha dyan. Hating kapatid tayo, mas malaki pa ang ibibigay namin sa inyo. Huwag lang kayong makikipag-deal sa aming mga kalaban dahil kahit naman sa simula, hindi tayo nagkaroon ng alitan. Tayo ang magkapit-bahay.
Ang tawag pa nga namin sa inyo noon ay golden neighbor. Kung makikipag-cooperate ang mga Pilipino sa ganyang arrangement, magkakaroon ba ng kapayapaan? Oo naman. Masisimula na bang anihin ang biyaya ng dagat? Yes, makakaginhawa po ang Pilipinas. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang anggulo. Yun ay kung paiirali natin yung attitude natin na amin yan, teritoryo namin yan. Panalo kami sa UNCLOS. Panalo kami sa The Hague. Fine. Panalo tayo sa papel. Tanong, sino ang magpapatupad ng court ruling? May sheriff po ba ang UNCLOS? O kaya ang UN? Wala. Ano ang sasabihin nila? Mag-usap na lang kayo ni China. Basta yan na ang ruling namin. Ano na ngayon, mga Pilipino? Balik kay China at ginawa mo lang komplikado ang sitwasyon dahil hindi ka na haharapin ni China bilang kaibigan, kundi bilang kalaban. Nawala na siya ng tiwala. Ano ngayon ang choice ng mga Pilipino? Hihingi ng tulong kay Amerika? Dalawang bagay po ang pwedeng mangyari. Tingin niyo po ba makikinig ang China kay Amerika? Hindi po sila magkasundo mula pa noon hanggang ngayon. Magiging war zone lang ang Pilipinas pag nagkamali. Kapag pumasok si Amerika at ang kanyang NATO at magkaroon ng direktahang komprontasyon, sasakluluhan ni Russia ang China. Magkaibigang dikit po ang dalawang bansa na yan. Ano ang kalalabasan? 2 missile po ang nakaumang sa Pilipinas. Isa mula sa Russia at isa mula sa China. Bakit? Naandito po kasi ang mga kalaban nila. Ngayon, gusto niyo po ba na mangyari ang ganon? Wala pong matinong pag-iisip ang gugustuhin yan. Kung ganon, ano pa ang isang possible na reaksyon or action ni Amerika? Pwede siyang umiwas, magsawalang kibo para makaiwas sa komprontasyon. Kapag ganon ang ginawa ni Amerika, paano ka Pilipinas? Aba, nalagay ka sa alanganin. Hindi ka na nga natulungan ni Amerika, ginalit mo pa si China. Ganyan po ang mangyayari. In short, lalong magiging komplikado ang sitwasyon at masisira ang initial trust na nagsisimula ng sumibol sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan po ang aming geopolitical analysis. Meron din kaming inilahad na biblical analysis. Ito yung most peaceful at naaayon sa Biblia. Para maintindihan nyo po yan, panoorin nyo po muna ang Crispin and Basilio series. At pagkatapos nun, tsaka nyo panoorin ang series ng Two Witnesses. May intindihan nyo rin po ang prophecy tungkol sa two witnesses kapag sinundan nyo po yung mga videos na yan. Para naman sa mga nagsasabing ang China daw ang dragon na sinasabi sa Biblia, makinig po kayong mabuti. Ang dragon ng Revelation ay may 7 heads. Hindi po yan ang China dahil ang dragon po ng China ay isang mythology at iisa lang po ang ulo, hindi po 7. Maliwanag po na hindi yon ang tinutukoy ng dragon sa Revelation. Sana po klarado sa inyo yan. Pansinin nyo rin po na ang nagpapakalat ng ganyang propaganda na ang dragon ay ang China ay mga grupo na pinamumunuan ng mga puti. Dapat mapansin nyo po ang anggulo na yan. Hindi basta paniniwalaan nyo na lang porket nasa Bible daw, nasa Bible. Tingnan nyo kung yung sinasabi nila is nasa Bible ba talaga.
Ang nasa Bible, may 7 heads yung dragon. Tapos ituturo kayo doon sa dragon mythology ng China, iisa lang po ang ulo nun. So, ibig sabihin, niloloko po kayo. O, ganyan lang po mag-analyze. Ginagamit nila ang Biblia bilang propaganda laban sa China at Russia. Ngayon, alam nyo na po kung saan papunta ang mga taong bumabaluktot sa mga prophecy. Sa bottomless pit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga video. Kung sa tingin nyo po ay may katuturan at makakatulong ang video na ito, paki-like and share po para naman maraming makapanood. We invite you also to subscribe on our channel para kayo ay updated sa tuwing kami ay mag-a-upload ng bagong video. Maraming salamat po. Be blessed. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng mensahe. At kung kayo po ay may mga katanungan, paki-click po ang link sa ibaba at paki-like and share na rin po. Maraming salamat.